Maswerteng araw sa lahat, claim it. Swerte ako, swerte ako, swerte ako. Papasukin ng swerte sa ating buhay at gawing masigla ang bawat araw. Ang ating aralin ngayon ay may kinalaman sa Kapaskuhan. Magpapasko na mga frenny, kaya naman pag-uusapan natin ang mga masiswerteng bagay na makakatulong makaakit ng positive vibes ngayong Burr months. Sa nakalipas na video aralin, tinalakay natin ang Ghost Month at Retrograde na nagsasabay, and yes, up to now meron yan. Kaya mas mahalagang pakinggan mong mabuti ang mga gabay para makaiwas sa mga epektong hatid nito. Sino bang may gusto ng puro negatibong enerhiya ang makalap ngayong magpapasko? Syempre wala, kaya narito ang mga dapat gawin natin ngayong Burr months. Unahin ko na ang paglalagay at pagpili ng Christmas tree na gagamitin nyo o ide-display nyo sa inyong tahanan. Kabilang din dito ang mga palamuti na may kinalaman sa Kapaskuhan, Christmas tree and decor. Karamihan sa inyo ay nagpaplano na kung ano ang magiging tema o theme ng inyong Christmas tree at Christmas display. Ang Christmas tree ay simbolo ng wood element when it comes to pagan and witchery method. Lagi nyo pong tatandaan yan. Ito ay inilalagay sa isang tahanan just to keep warm and balance the mood and ambience ng isang lugar o ng isang tahanan. Swerte ang magkaroon ng Christmas tree sa isang tahanan. Earth element naman ang isa pang sinisimbolo ng Christmas tree mga frenny. Ang dalawang element combination na ito ay nakakapagbigay ng tamang daloy ng good energy sa isang lugar at proven na maswerte. Gaya ng sinasabi ko parati sa inyo, good mood is equivalent to good luck and positive energy. Narito ang gabay sa tamang dekorasyon ngayong Kapaskuhan. Number 1, Christmas tree position. Bago kayo maglagay ng Christmas tree, alamin nyo muna ang direksyon o posisyon kung saan corner nyo ilalagay. Mainam ilagay ang mga Christmas tree sa west corner ng tahanan o isang lugar. Ito kasi ay wood element. Ang wood element ay mainam maka-enhance ng luck energy and money energy mga frenny. Maaari din sa lugar kung saan nakatapat sa main door ng tahanan. Ito ay para umakit ng good and happy vibration at happy energy. Number 2, Christmas tree color and style. Nowadays, nauso na mga Christmas tree na iba't ibang kulay. Mayroong pink, puti, purple, blue, and even black Christmas tree as part of modern living. But wait mga frenny, you need to consider the color of your Christmas tree when following a ritual or mga pampaswerte. May epekto kasi ito depende sa element ng kapanganakan mo at animal sign na meron ka. So dahil nga 2023 ay year of the rabbit at 2024 ay year of the dragon, I suggest mag-stick muna kayo sa traditional Christmas tree color which is yung green. Number 3, star. Medyo ang iba sa inyo hindi na naglalagay ng ganito dahil sa tinatawag na modern living. Pero kahit na sana hindi na maglagay ng star sa mismong tuktok ng Christmas tree nyo, maglagay pa din po kayo kahit isang star ornament lang. Ito ay sumisimbolo ng 5 elemento, ang fire, water, air, earth, and wood sa usaping witchery. Ito ay simbolo na tinatawag na pentagon, which is normally used as protection po. Kaya kahit na hindi sa mismong taas nyo ilagay, okay lang at least kahit isa, may star ornament kayong ilalagay sa Christmas tree nyo. Number 4, bells. Makailang ulit na ako nagsasabi sa inyo na maganda ang mga bell sa bahay. Ito ay nakakataboy ng negative energy at negative element sa isang tahanan. Kaya naman kung magde-decorate kayo ng Christmas tree nyo, ay suggest maglagay din po kayo ng bells o kampana as Christmas decor nyo. Ito din ay for protection at anumang spirit ang magawi sa tahanan nyo is safe kayo. Number 5, ornament. Sa taong ito, maaari kayong gumamit ng mga Christmas tree ornament ng pagkain like sweets or mga donuts, ice cream, cupcakes, etc. Ito po ay maswerte umakit ng pera, maging sa simpleng paglalagay ng picture ng mga pagkain sa tahanan as decor ay maswerte ngayong Burr months. Maaari din gumamit ng gold color ngayong taon sa mga Christmas balls nyo. Pwede din ng puti, pero frenny minimal lang ha, meaning parang magiging accent color mo lang ang puti. Swerte pa din po ang red theme or yung red Christmas balls. Number 6, candle. Sa taong ito, mainam kung isasama nyo ang kandila as part ng inyong Christmas decoration sa inyong tahanan. Ito ay magsisilbing wisdom enhancer nyo lalo na kung may mga estudyante kayo sa isang tahanan o sa bahay nyo mismo. Simbolo din ng kandila ng talas ng pag-iisip at good decision making, kaya naman ngayong taon, maswerte ang maglagay ng kandila as Christmas decor nyo.
Number 7, insenso. Para sa mga gagamit ng mga stock Christmas tree nila, nire-recommend ko po sa inyo na paarawan po ninyo muna bago nyo po gamitin yan at bago nyo po i-display. Kung hindi naman ay magdamag pong ilagay sa labas ng tahanan at kinabukasan ay insensohan nyo po agad. Kung Catalina incense ang gamit nyo, magsindi ng 7 piraso at kung stick naman po ang gamit nyo na insenso, mas mainam kung 9 na piraso ang sindihan nyo pataas at ang usok ay ipalibot mula pababa hanggang itaas sa inyong Christmas tree. Sa ganitong pamamaraan, sa ganitong paraan, mariremove ang negative energy ng nagdaang taon at marerefresh ang inyong Christmas tree sa energy vibration. Mga Frenny, isa ang pagkakaroon ng Christmas decor sa isang tahanan ang dahilan kung bakit may tinatawag na happy energy. Yes po, ang Christmas tree or Christmas decor ay nagli-lift ng good mood sa isang tahanan o isang lugar. Kaya pumili kayo ng Christmas tree and decor na naaayon sa inyong kagustuhan. Kayo Frenny, nakapag-set up na ba kayo ng Christmas tree nyo? Kung hindi pa, anong mga color combination sa mga nabanggit ko kanina ang gusto nyong itry? Comment nyo dyan sa baba at shoutout natin sa susunod na video aralin. Tandaan lamang na kahit hindi Pasko, dapat ay maging masaya at mapagmahal tayo sa ating kapwa, sa ating pamilya, kaibigan o kakilala. Ugaliing magdasal ng taimtim dahil yan ang pinakamabisang sandata sa lahat. Samahan ng sipag at diskarte para ang buhay ay swerte-swerte. Hanggang sa muling aralin, salamat sa pakikinig. Ingat!